Magandang gawin po sa kanilang lahat. Dahil po kayo yung pumalakpak na, hindi ko na kayo papapalakpakin pa. Bago ko mag-misa, mag-bumili, kaya sinasabi ko, palakpakan natin ng Diyos. O palakpak kayo. Para kayo ginakahan. Hindi ko makakalimutan na ako yung nag-misa dito. Yung huling misa ko dito ay may in-interview akong babae. Kasi nung siya'y na-attend ng misa dito, napakalaki ng kanyang tiyan. Masaan na siya ngayon? Buhay pa? Patay na. Pakalaki ng kanyang tiyan. Tapos, nagpakalaki-laki, tapos lumiit, bigla. Kaya ko yung sinabi, dahil ibinigay niya, nung huli kong kausap siya, ang sabi niya, ibinigay niya ang kanyang sakit sa Panginoon. Tayong tao, mahihirapang minsan tanggapin. Talagang tayo, bilang tao, walang gustong-gusto natin mabuhay. So taas ang kamay ng gusto pang mabuhay, yung ayaw kunin. Ako kahit si Lolo, siya muna nagtaas ng kamay. Yan. Kayong mga nagtaas ng kamay, gustong mabuhay, ang sikreto dyan ay ito. Kailangan lagi kayong gising. O diba? Natatakot pumikit, baka hindi na magising. Diba? Dahil pagkain, laging gising, lalo na sa misa, ibig sabihin yan, gusto nyo pang mabuhay. Yung mga masasabi, alam ko na yan. Kukunin na kayo ni Lord. Yung magsasabi na, alam ko na yan, narinig ko na yan, hindi interesado, inaantok. Yan po ang sign na wala ng buhay. At yan ang mga sign na malapit na. Tayo ayaw pa. Kaya kailangan lagi tayong buhay na buhay at gusto nating matuto sa buhay. Tama? Ang sabi ni Jesus, itinatanong niya kung sino siya. Bakit? Kailangan malaman natin kung sino si Jesus. Yan po ay quest for a lifetime. Gusto natin. Kaya itinanong ni Jesus para sa lahat at tayo narinig natin at ipinagagawa niya sa atin para tayo naging interesado sa buhay. Gusto lagi natin matuto tungkol kay Jesus. Dahil kung tayo natututo tungkol kay Jesus, ang ganda ng buhay. Walang away-away. Amen? Pagka ikaw ay na kay Jesus, madali kang magpatawad. Bakit? Bakit madali tayong magpatawad? Pagka tayo na kay Jesus, kasi yun ang kanyang turo. Sa turo niya, huwag kang magtatanim ng galit. Yan. Dahil ang nagtanim ng galit, hindi healthy, hindi nakakabuti sa atin. No? Hindi ka mainit. Lahat nagpapay-pay ngayon, no? Init. Ang sikreto, para hindi ka atakihin sa puso. Di ba, minsan, natatakot kayo, baka may makailaan. Ang paalala ko, para hindi kayo atakihin sa puso, dapat matuto kayo na huwag lagi sumisigaw at nagagalit, lalo-lalo na sa asawa nyo. Yeah. Huwag kayong magagalit ng sobra. Kung kayo magalit man, isipin nyo, mamaya wala na yun, no? Kasi sa tinanong na Jesus, sino ba ako? Yan. Ang Mesiya, ang anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus ang magliligtas
Ang gagawin natin ay tayo ay magtitiwala. Yan. Ang mga apostles, si St. Peter, kaya siya nakasagot. Ang sabi ng iba, ikaw si Juan Bautista. Ang sabi ng iba, ikaw ay si Elias. Sabi naman ni Jesus, o ikaw, sino mo? Ang sabi ni St. Peter, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Napakaganda isipin yan. Ang anak ng Diyos. Tayo po, nananampalataya kay Jesus, tayo na ngayon ay mga anak ng Diyos. According to the second reading. Kailangan natin paniwalaan ang sinabi niyan at pagtiwalaan. Yan. Maniwala, tapos magtitiwala. We need to believe, paniniwala, and we need to trust. Ngayong taong ito, mga kapatid, is Jubilee Year of Mercy. Ibig sabihin, ang buong simbahan Katoliko nagdiriwang na itong taong ito ay kakaiba. Sa lahat ng taon ng natin mga Katoliko, bakit? Ito po'y kakaiba dahil sa pamamagitan ng ating Santo Papa, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na na magbago buhay at magkaroon ng panibagong buhay. Meaning, magsisimula tayo muli. Sikapin natin na makapangumpisal. Tapos nga ang kamay dito na nangungumpisal ay iilan. Mangungumpisal tayo. Bakit tayo kailangan mangungumpisal? Tayo ay makasalanan. Tayo ay nagkakasala. Iisa lang ang perfecto. Yun ay ang Diyos. Tayong tao, hindi perfecto. Dahil pag tayo naging perfecto, ang Diyos hindi na Diyos. Kasi isa lamang ang perfect, ang God. Tayong tao, hindi perfect. Ibig sabihin, magkakamali. Pero itong pagkakamali, pwede itama sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus. We need to trust. Paano ba magtiwala? Yan. Ang nagtitiwala mo ay ito. Halimbawa, ikaw ay may sakit. Ikaw ay maniniwala na ang Diyos na ang bahala sa iyo, ikaw ay gagaling. Halimbawa, ikaw ay maraming utang. Ikaw ay maniniwala na darating ang araw, ikaw ay makakabayad. Amen? Halimbawa, ang iyong asawa, masama ang ugali o ang iyong biyanan, pakialamera. Anong iyong gagawin? Maniniwala ka na sa kada dasal mo, magbabago ang ipinagdarasal mo. Bakit? Dahil nung dumating si Jesus, dahil siya ay tagapagligtas, lahat ay posible. Wala nang imposible. Amen? So sa buhay ng tao, mga kapatid, lahat naman tayo mamamatay. Tulad na sinasabi ko, lahat tayo kukunin ng Diyos. Pero ang pakiusap ko sa hindi pa kinukuha ng Diyos, huwag kayong masama ang ugali. Hindi maganda. Bakit hindi maganda ang masama ang ugali? Hindi kayo magiging masaya. Kawawa kayo. Halimbawa yung laging galit. Ako ba naman ipinaglibig sa sama ng loob? Alam mo, minsan ako'y nagtataka kung bakit may taong laging mainit ang ulo. Bakit nakainit ang ulo? Ang nakakapagtaka nito, minsan yung ba yung simba ng simba o magdadasal lagi, mainit ang ulo. Tuloy, tinatanong ka, sino ba ang dinadasalan niyo? Kaya nagtanong si Jesus, sino ba ako? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Mesiya, ang tagapagligtas. Meaning, may pag-asang magbago. Paano tayo magbabago, mga kapatid? Yan ang tanong.
denial. Alam niyo ba yung denial? Hindi alam ang ginagawa. Hindi alam na nakakasakit siya. Ngayon nga sa mga kasama sa bahay, ano gagawin mo? Kung kasama niyo laging galit. Pag ikay nagalit din, ikay mamamatay, magkakasakit. Ito, i-a-advise ko sa inyo. Huwag niyong personalin. Ang taong galit na wala namang kinagagalitan, may sira ang ulo. So isipin niyo na lang, huwag niyong personalin. Minsan kasi tayo, pine-personal natin ang lahat ng sinasabi ng tao tungkol sa atin. Pag pinaniwalaan niyo yan, naapektuhan kayo, ibig sabihin, totoo. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng totoo sa atin. Kaya nga, tinanong ni Jesus ang mga disipulo. Ano ang tanong? Sino nga ba ako? Bakit kailangan marinig pa yun ni Jesus? At bakit kailangan tanongin pa ni Jesus sa mga disipulo? Dahil mga kapatid, para malaman at maituro sa ating lahat na si Jesus lamang ang nakakaalam ng lahat. Bakit hindi ipinaalam sa atin ng Diyos ang lahat? Yan ang magandang tanong. Bakit hindi ipinaalam ng Diyos sa atin ang lahat? Tulad ng sinabi ko kanina, kung alam na natin lahat, tayo ko'y maantukin. Mawawala na tayo ng gana sa buhay, pupuri na agad tayo ni Lord. Ay ayaw na lang tayo pupuri ni Lord, tulad ka ni Lolo. Taas ang kamay. Tingnan mo, di ba sinasabi mo bakit nakataas na ang kamay? Ayaw pang pupuri ni Lord. Bakit? Ito dalawang matanda? Gusto pang mabuhay. Gustong matuto, gustong magbago. Tayo po ay magbabago lamang sa tulong ng Diyos. Isa hindi nyo ba yung pinagtataka? Bakit kaya ito ang tagal nyo nang pinagdadasal, hindi pa rin nagbabago? Sabi mo, mamatay na ako, ganyan ka pa rin. Ngayon, ibahin natin. Ipa sa Diyos na natin. Huwag nyo na makipagdadasal, Lord, kunin mo na siya. Ay, nakakaawa naman. At besides, ang Diyos lamang ang nakakailan mo, kailan tayo kukunin. So, ang sikreto dyan, mga kapatid, ay ito. Ang sikreto dyan, sasabihin natin, may pag-asa ang buhay. Bago pa tayo ako ng Europe, nadarating ko lang, pag may nagbigay sa akin ng bag, ang ganda-ganda ng bag na ibinigay sa akin, hindi yung bagang maganda, kundi nakasulat sa bag. Ang nakasulat doon, one life, live it well. Tagalog, iisa lang ang buhay. Sana sa buhay natin ito ng tama. Paano ito maiba sa buhay ng tama? Masaya. Paano ito magiging masaya? Pag wala tayong kaaway. Pag wala tayong galit ang dibdib. Pagka wala tayong hinanakit. Ay hindi lang tayo perfecto, nagkakaroon tayo ng hinanakit. Ano gagawin natin? Pagdadasal tayo sa Diyos at magtitiwala tayong lahat na may pag-asa. Lahat ng sa Kanya ay nananampalataya. Amen? Mga kapatid, gawin niyo lang yun, ang sarap mabuhay. Ay, nako. Lalo na sabihin niyo kay Lord, Lord, huwag niyo pa mong kunin, ang saya-saya ko pa. Amen? Kasi minsan nakakaawa. Minsan nga lang tayo mabubuhay, ang lungkot-lungkot mo pa. Kaya ako yung pare, ang ikinatatakot ko, pag ako'y nagpare, ay baka pag ako'y naging pare, napakalungkot ng buhay. Dahil walang asawa, walang anak.
Sabihin pala, hindi porke may asawa, may anak, masaya. Karamihan, malungkot din. Bakit? Wala si Jesus sa kanila. Kaya isa